Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Bitcoin, kung saan ang sabi po rito ay Bitcoin worth 3.4 billion dollars bought in one day. Details. Kaya yan. Atin pong pag-uusapan dito ang sa loob lamang po ng isang araw ay ganito po kalaki ang amount na na-spend para sa pagbili ng Bitcoin. 3.4 billion dollars ang laki po niyan. At alam naman po natin na yung tanging makakagawa lamang dito ay yung mga whales. At ang posibleng dahilan po rito kung bakit sila bumibili ng ganito kalalaking amount or kung bakit sila nag-i-invest ng ganito kalalaking amount kay Bitcoin ay dahil po sa nalalapit na Bitcoin halving event. At yan po ay magaganap na po next month na po. Yan, ngayon po ay March 27 na. Ilang araw na lamang po ay Bitcoin halving event na, kaya may mga naghahabol yan sa pag-accumulate ng kanilang Bitcoin. Kaya habang palapit po tayo ng palapit sa Bitcoin halving event ay meron pong magfo-FOMO dyan. Hindi lamang po mga maliliit na mga investors kundi maging mga malalaking investors na rin katulad nito. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, prominent market intelligence platform Santiment has disclosed how influential Bitcoin investors took a store of over $3.46 billion in Bitcoin, with the asset now re-entering the $70,000 range. Kaya yan, taas na po ng presyo ni Bitcoin ngayon. Yan, papasok na po ang presyo ni Bitcoin sa $70,000 range. At yan, kahit na ganito kataas na ang presyo ni Bitcoin ay yan, patuloy pa rin ang mga Bitcoin investors sa pagbili nito. Ibig pong sabihin ay talagang naniniwala po sila na tataas pa or yan, magkakaroon ng yan, mataas na paglago itong si Bitcoin sa hinaharap. Ibig sabihin na inaasahan po nila ay makakaranas po sila ng madodoble po yung kanilang investment. Maski ganito po kataas yung presyo ni Bitcoin, kung kailan po sila pumasok, 70k, ay inaasahan po nila na madodoble or baka matitriple or higit pa ang kanilang puhunan dito kay Bitcoin. Yan, yan po ay nakita, yan, naobserbahan ng isang intelligence platform na si Santiment. Whale activity accumulating $3.46 billion Bitcoin in one day. Ayan. Ganyan po katindi. Nangyari lamang po yan sa loob ng isang araw. Yan. Paano pa kaya pag araw-araw ay ganyan kalaki yung mga nag-a-accumulate dito kay Bitcoin? Talagang magkakaroon ito ng bullish impact sa presyo ni Bitcoin. Dulot po ng kanyang mataas na demand. According to Santiment, significant Bitcoin stakeholders experienced one of the most substantial accumulation days in recent years. In particular, the market tracker disclosed that on March 24 alone, wallets holding between 10 to 10,000 Bitcoin collectively acquired 51,959 BTC tokens. Kaya yan, nung March 24 lamang daw po, yan, dito lamang sa araw na ito, March 24, ay yan, yung mga wallets na may holdings na 10 to 10,000 Bitcoin, yan, ay sila po ay nakapag-acquire muli o nadagdagan po yung kanilang laman ng kanilang wallets ng 51,959 na mga BTC tokens. At Sunday's intraday high of $66,623, the accumulated tokens amount to a staggering $3.46 billion. Kaya yan, dito po naganap noong Sunday, araw po ng linggo. Dito may pumasok na $3.46 billion dito kay Bitcoin. Moreover, Santiment emphasized that this figure translates to 0.2
to 63% of the currently available BTC supply procured in just a day. Kaya yan. Sa kabuang supply po ng Bitcoin ay yung nabili po na ito na $3.46 billion. Ayan po ay nasa 0.263% ng kabuang supply ng Bitcoin. Kaya malaki na rin po yan. Ayan, ito po yung actual na tweet ng Santiment. Ayan, ito yung kanilang chart na nagpapakita po sa 10 to 10k BTC wallets holdings. Ayan, at saka yung kanilang highest ratio ng Bitcoin supply mula pa noong July 6, 2023. Ayan, ito naman po yung 100k to 10 million USDT wallet address. Ayan, hold near the lowest levels of Tether since January 7, 2023. More bullish sentiments. Interestingly, Santiment noted that as the crypto market approaches the final 3 weeks before halving, it would be unsurprising to witness further expansions in the wallet holdings between 10 to 10,000 BTC. Kaya ayan, napaka-bullish po ang ayon po kay Sentiment ay bullish po, napaka-bullish po ang kalagayan ngayon ng crypto market, particular po dito kay Bitcoin. Kung saan ay sabi po niya, hindi po daw po nakakasurpresa na magkakaroon o madadagdagan pa ang laman ng mga Bitcoin wallets yan na nag-hold ng 10 to 10,000 BTC. Kaya yan nga, yung gaya ng sinabi ko kanina ay tuloy-tuloy pa rin po yan sa pag-accumulate ang mga investors, lalong-lalo na yung mga whales nitong si Bitcoin. Yan, habang palapit po tayo ng palapit sa Bitcoin halving ay mas lalong dumarami ang mga bumibili ng Bitcoin. Kaya isa na rin po ang bagay na ito na siyang magdudulot sa pag-angat ng presyo ni Bitcoin. Kaya yan, dahil sa sobrang marami ng bumibili, magdudulot ito ng demand, at dahil sa may mataas na demand, tataas yung presyo ni Bitcoin. Kaya ayan, kapag tumaas po yan, sasabayan po yan ng hype. Ayan, magsisilabasan na rin yung mga nagha-hype na tataas pa yan. Ayan, ayon po sa isang eksperto ay yan, yung exit daw po rito ay kung pag nasobrahan na raw yung hype. Yan, magkakaroon na raw ng bubble. Yung tinatawag nilang magkakaroon ng bubble. Tapos kapag malapit ng sumabog yan, ay dyan na po babagsak. Yan, pero yan, ngayon ay ito ay aakyat pa siya ng aakyat, dulot po ng hype. Yan, pero makakaranas po yan ng correction kasi may mga magti-take profit na rito. Yung mga short-term holders, yung mga magti-take profit dito. Ayan, pagkatapos nitong magkaroon ng correction ay an opportunity po ulit para makabili. At ngayon next year 2025 ay dyan po ulit magsisimulang umakyat ng mataas na presyo itong si Bitcoin, at dito po niya aakyatin yung kanyang peak price o yung talagang kanyang pinakamataas na presyo sa cycle na ito. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.